Malapit nang sumapit ang paglubog ng araw sa Valhalla nang sinabi ng ating bida na nakalaban na niya si Morales. At tinanong niya ito kung bakit dumating siya rito at hinahanap niya pa siya. Humingi ng paumanhin si Sanchez sa ating bida para sa mga naging insulto niya noon. Ipinaliwanag niya na ang dahilan ng kanyang pagdating ay dahil sa utos ng kanyang master. Nais ng kanyang master na ibunyag ang pangit na katotohanan ng Valhalla sa entablado at ipakita ito sa mga tao. Sinabi rin niya kay Roman na hindi basta magtatapos ang insidenteng ito sa simpleng laban kay Barbosa. Kahit matalo niya ito, walang kasiguraduhan na papayagan silang mabuhay sa imperyo ng Valhalla. Ayon sa kalooban ng kanyang master na may ilan sa Valhalla, kabilang ang mga may autoridad na lihim na nagtutulungan sa imperyo ng Kronos. Kaya ang dahilan kung bakit siya tinawag sa pagdiriwang na ito ay upang aliwin ang mga taga-imperyo ng Kronos. Dahil wala nang balak ang imperyo ng Valhalla na payagan siyang mabuhay rito. Kaya't sinabi niya sa ating bida na kailangan niyang umalis sa Valhalla agad na mismo. Dagdag pa niya, tutulungan niya ito sa pagtakas rito. Tumugon naman ang ating bida na alam na niya iyon noon pa, na siyang ikinagulat ni Sanchez. Ipinaliwanag ng ating bida na may kakaibang hangganan sa relasyon ng imperyo ng Kronos at imperyo ng Valhalla. Habang iniisip ng mga tao na wala lang ginagawa ang Valhalla habang binabantayan nila ang Kronos, ang totoo'y nasa pansamantalang alyansa ang dalawang imperyo. Kung magsasanib puwersa sila upang talunin ang lahat ng puwersang nakapaligid sa kanila, magagawa nilang lubos na mabawasan ang kanilang sariling pinsala. At kung isasaalang-alang ang ganitong sitwasyon, makakarating sila sa konklusyon na nagkakasundo ang dalawang imperyo tungkol dito. Nagulat si Sanchez nang malaman niya ito, kaya't tinanong niya kung bakit tinanggap pa ng ating bida ang imbitasyon ng Valhalla. Sinundan pa niya ito ng tanong kung sigurado bang kaya niyang panghawakan ang sitwasyong ito. Ngunit inaamin naman ni Sanchez na malakas talaga ang ating bida sa pakikipaglaban. Pero may mga limitasyon ang mga tao sa kanilang lakas. At sigurado siya na isasarado nila ang warp gate na nag-uugnay pabalik sa Dimitri. Kaya't imposibleng makaligtas siya mula sa pagkakahawak ng imperyo ng Valhalla. Tumugon naman ang ating bida habang umiinom siya ng alak. Sinabi niya na kahit mailantad nila ang katotohanang nakatago sa ilalim ng ibabaw, wala pa ring magbabago. Dagdag pa niya ang kontinente ng maliliit na bansa na kabilang na ang Dimitri, ay kailangang harapin ang katotohanan ito sa kalaunan kung nais nilang maprotektahan ang kanilang mga bansa. Kaya kung makakabalik siya ng buhay matapos talunin ang isa sa 12 espada ng kontinente, sa kabila ng plano ng Valhalla na bitagin siya. At habang sinusubukan din siyang patayin ng imperyo ng Kronos sa sarili nitong hiwalay na plano, doon magsisimula ang pagbabago sa kwento. Sa nalalapit na digmaan, ang mga gagawin niya dito ay magiging dahilan para makipaglaban sa imperyo. Napagtanto niyang napakapadalus-dalus mag-isip ng ating bida, ngunit malamang na seryoso siya sa plano niyang ito. Biglang naalala niya ang mga sinabi ng kanyang master noon, na kung makatagpo siya ng isang tunay na mandirigma, kailangan niyang matutunan kung paano niya isinabuhay ang kanyang buhay. Na kahit na nangangahulugang hindi siya makabalik ng buhay, kailangan niyang matutunan mula sa kanyang kinabukasan. Matapos niyang kausapin ang ating bida ay umalis na siya sa mansyon ng ating bida, na habang nasa isip niya na mukhang kailangan niyang mamuhay ng isang matinding buhay mula ngayon. Samantala sa ibang eksena, sinabi ng announcer ang gabing ito bago ang pista kung saan 30 na mandirigma ang maglaban-laban ng sabay-sabay. At ipinapakilala nila ngayon ang mga mandirigmang may pinagmamalaki ng bawat ibang pamilya. Sinabi ng isang manunood kung sino sa tingin niya ang mananalo ngayong gabi. Tumugon naman ng kasamahan niya na walang makakapagsabi kung sino ang mananalo sa mga laban na ito. Sinabi nila kung paano kung ang Flash ng pamilyang Dimitri. Sinabi ng kasamahan niya na may mga inaasahan siya sa kanya, ngunit nagtataka siya kung sapat na ba ang kanyang galing para makipagsabayan sa ibang mga mandirigma. Dahil natalo na ni Roman si Morales, isa sa mga high ranker ng kanilang imperyo nung nakaraang araw. Kaya iniisip niya na si Chris ay maaaring may kakaibang galing sa pakikipaglaban. Inanunsyo na ng lalaki ang unang mandirigmang lalahok na si Gonzales mula sa angkan ng Jonathan. Sunod niyang ipinakilala si Nirvane mula sa angkan ng Azel. Kasunod nito si Cargwen mula sa angkan ng Rip Out, at si Galliha mula sa angkan ng Red Igor. Sa huli, ipinakilala niya si Chris mula sa duke ng pamilyang Dimitri. Sinabi ng ating bida kay Chris kanina na ang kanilang paglalakbay patungong sa Valhalla ay maaaring maglaman ng serye ng mga panganib mula simula hanggang wakas. Idinagdag pa niya na malamang susubukan siyang patayin sa gabi ng festival. Ngunit sinabi rin niya na si Chris ay isang espada na kanyang pinagkakatiwalaan, na siyang ikinagulat ito ni Chris. Nais ni Roman na putulin ni Chris ang ulo ng lahat ng 29 sa kanila at patunayan ang kanyang pag-iral sa imperyo ng Valhalla. Dahil doon lumuhad siya sa kanyang lord at sinabi
sinabi na tinatanggap niya ang kanyang utos. Dagdag niya pa na magdadala siya ng karangalan sa pangalan ng pamilyang Dimitri. Nang oras na magsimula ang laban, sinabi ng announcer na si Chris mula sa duke ng Dimitri ay gumalaw na. Sinabi niya na siya ang unang umatake patungo sa mga mandirigma ng Valhalla. Nagalit ang isang lalaking muskulado at sinabi kay Chris na isa siyang tanga kung una niya siyang aatakihin. Ginamit ni Chris ang kanyang teknik na lightning flash at sa isang mabilis na galaw, tinapos niya ito sa pagpugot ng ulo ng kalaban niya sa isang atake lang. Sa isip niya upang maputol ang ulo ng kanyang mga kalaban, kailangang tapusin niya ang lahat ng 29 na mandirigma at hindi siya dapat mag-atubili kahit kaunti. At ang daloy ng flash ay ang pinakamabilis at pinakamakapangyarihang kakayahan ng isang swordsman, kaya't kailangang mapanatili ito ng hindi naaabala. Dahil sa kanyang bilis, napatay niya ang 3 kalaban sa isang iglap. Dahil doon ay natuwa ang mga manunood sa entablado, dahil napabilib sila sa lakas ng flash ng Dimitri, kaya't buong suporta nila itong isinisigaw ang pangalan niya. Sobrang namangha ang mga manunood dahil sa sobrang bilis at husay ni Chris sa pagtalo sa kanyang mga kalaban. Ngunit sa hindi inaasahan, nakita ni Chris na nabawasan ang isa sa mga kalahok dahil ito ay inatake ng isang hindi kilalang mandirigma. Sa isip niya, sobrang naiinis siya dahil sinabi pa naman ng kanyang lord na kailangan niyang talunin ang 29 na katao rito sa entablado. At mukhang napakahirap para sa kanya na tapusin ang lahat ng 29 na mandirigma na mag-isa. Nagalit ang isa pang lalaki kay Chris dahil inaagaw niya ang mga puso ng mga manunood, at tinawag niya siyang na insekto, at tinanong kung paano niya nagagawang magmayabang. Biglang inatake siya ng lalaki, ngunit hindi nagpatalo si Chris at nag-counterattack siya sa kanyang kalaban. Ngunit dahil sa lakas ng kanyang kalaban, biglang napaatras si Chris patungo sa gilid ng arena. Makikita na sila na lang ang natitirang mandirigma na nakatayo sa loob ng arena, dahil hindi pangkaraniwan ang kanilang lakas. Sinabi ng taga Valhalla, hindi niya mapigilan ang kanyang galit kapag nakakakita siya ng isang tulad niyang walang silbi, na isang isinilang sa isang walang kwentang bansa. Dagdag pa niya, ang mga nakipaglaban lamang sa mahihina ay hindi dapat mag-asta na sila ang pinakamalalakas. Ngunit hindi ito pinapansin ni Chris, bagkus nag-concentrate siya sa kanyang pag-atake laban sa kanyang kalaban. Bigla silang sabay umatake upang mapatunayan kung sino sa kanila ang pinakamalakas. Sa huli, ang maingay na mandirigma ay nagawang mapinsala siya ni Chris, kaya't napamura siya sa lakas ni Chris. Si Roman naman ay makikita nakaupo sa isang tabi at sinabi niyang humahanga siya sa kanyang tauhan. Inanunsyo ng tagapagbalita, ang bisperas ng entablado ng pagdiriwang ay nabalot na ng dugo na isang biyaya. At pagkatapos nun, sinabi niya si Chris ang nagwagi sa laban na ito mula sa dukdom ng Dimitri. Tuwang-tuwa ang mga manunood sa mga pinapakita ni Chris na lakas at dahil doon ay isinigaw nila ang pangalan niya. Ngunit sa hindi natin inaasahan ay biglang na lang siyang napaluhod sa arena. Makikita na habang nakaluhod ang flash ng Cairo, na hawak-hawak ni Chris ang kanyang tiyan na may pinsalang tinamo niya sa laban. Nang masugatan si Chris sa isang laban, sa tingin niya mas malalim ito kaysa sa inaakala niya. Ngunit nagsalita ang ating bida sa isip niya na gamitin niya ang kanyang aura upang buhayin muli ang kanyang enerhiya at upang mapatigil ang pagdurugo. Sinunod naman niya ito, kaya't ginamit niya ang kanyang aura upang mapatigil ang kanyang sugat. Pinadaloy niya ito sa tiyan niya, partikular sa bahaging tinamaan ng atake ng kalaban niya kanina. Nagulat ang mga manunood ng Valhalla dahil hindi nila inaasahan na muling babangon si Chris sa laban. Sinabi ng announcer ang nanalo sa bisperas ng festival na si Chris ay kailangang magbigay galang sa emperador ng Valhalla. Lumingon naman siya sa direksyon ng emperador ng Valhalla, ngunit sa isip niya may isa lang siyang iginagalang rito. Kaya't ang ginawa niya ay lumuhad siya sa taong talagang nirerespeto niya sa mundong ito. Biglang nagulat ang mga manunood sa ginawa ni Chris. Dahil binabaliwala niya ang kanilang emperador sa harapan nila. Makikita na binigyan pansin niya ang kanyang lord na si Roman at inali ang kanyang espada sa kanya at wala siyang pakialam sa emperador ng Valhalla. Tinanong naman ng isang mataas na opisyal ng Valhalla kung okay lang ba iyon. Tumugon naman ang kasamahan niya na dayuhan lang naman siya. Ngunit sinabi niya na iyon ay kawalang galang sa imperyo ng Valhalla. Pinatigil naman ito ng emperador ng Valhalla sa kanilang pag-uusap patungkol sa nanalo sa bisperas ng festival. Nang pinatahimik niya ang buong arena, malamig na tinanong ng emperador kung siya ba si Chris na sinasabi ang flash ng Cairo. Kalmadong tumango naman
siya sa emperador na siya nga si Chris. Sinabi ng emperador na mahirap para sa isang dayuhan ang tumayo sa entablado ng bisperas ng festival at magtagumpay dito. Kaya't napabilib siya sa kanya. Dagdag niya pa na dahil sa kanya, nakapanood siya ng isang napakagandang labanan. Gayunpaman, tinanong niya ang dahilan niya kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit sinabi niya na huwag siyang mag-alala, dahil hindi niya siya sinisisi ukol doon. At wala siyang balak ipilit ang mga batas ng kanilang imperyo sa isang tao mula sa ibang lupain. Pero nais niyang malaman, na bihira siyang makakita ng mga taong gumagawa ng ginawa niya habang nasa harapan nila siya. Tumugon naman si Chris, sinabi niya na katulad ng mga mandirigma ng Valhalla na iniaalay ang kanilang buhay sa entablado para sa kanilang emperador, ngunit siya ay umakyat sa entabladong ito para sa kanyang lord. Matapos iyon marinig ng emperador ng Valhalla, ay medyo napabilib siya sa sinabi ni Chris. Sinabi niya na napakahusay na kakayahan sa murang edad at matinding katapatan sa kanyang lord, na isa siyang pambihirang individual. Dagdag niya na ang kanilang imperyo ay palaging nagbibigay ng karampatang pagkilala sa mga pambihirang tao. Kaya ang lugar na ito ay parang langit sa lupa para sa kanila. Ngayon sinabi niya na hayaan niya siyang mag-alok ng isang mungkahi mula sa kanya. Sinabi niya kung manunumpa siya ng kanyang katapatan sa kanya ngayon din, bibigyan niya siya ng gantimpala na mas hihigit pa sa anumang maibibigay ng Dimitri sa kanya. At tinanong niya sa kanya kung ano ang masasabi niya sa magandang alok niya. Sa tingin ni Chris kung hindi niya natanggap ang mga turo ng kanyang lord, hindi siya magiging ganito kalakas. Kaya't ang halagang hinahanap niya sa kanya ay wala sa kanya, kundi nasa kanyang lord. Dahil dito habang siya'y nagpapasalamat sa alok ng emperador, ngunit tatangihan niya ito. Tumugon naman ang emperador at idinagdag pa na hindi niya siya pinipilit na tanggapin ito, kaya't napabuntong hininga siya. Pagkatapos nun, inanunsyo niya sa buong arena na tapos na ang bisperas ng festival, at ibibigay niya ang napakalaking kayamanan bilang gantimpala sa nagwagi sa laban. Makikita na lang na biglang sinapak sa mukha si Viscount Jonathan dahil sa kapalpakan nito. Sinabi ni Marquis Belfier na dahil sa sinabi niya sa kanya, nagmukha lang siyang hangal sa harap ng emperador at ngayon, itinuturing na siyang inutil. Nanginginig na sinabi ni Viscount Jonathan na taos pusong humihingi siya ng paumanhin. Biglang pinatahimik ito ni Marquis Belfier gamit ang kanyang paa, at tinanong niya kung hindi ba talaga niya kayang manahimik. Sinabi ni Viscount Jonathan kay Marquis na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon at haharapin niya si Roman anuman ang mangyari. Tumanggi naman si Marquis Belfier na kalimutan na lang nila iyon. Dahil ngayon na kumilos na si Barbossa, mas mabuti pang magdasal siya na magtagumpay siya. Dagdag pa niya na may pagkakataon pa silang baligtarin ang kanilang sitwasyon. Samantala pagkatapos ng bisperas ng festival, nagpahinga ang ating bida sa mansyon na tinutuluyan niya. Makikita ang ating bida na nakaupo sa silid upang uminom ng mainit na tea. Linagyan naman ito ng isang lalaki ang tasa ng ating bida upang ito ay uminom. Mahinang niyang binulong sa ating bida na huwag niyang kakainin ang kahit ano dito sa loob ng silid. Dahil nalaman niya na kumikilos na si Barbossa. Dahil doon, kinausap siya ng ating bida gamit ang isip niya at tinanong siya kung sino siya. Nagulat ang nakablonding lalaki dahil may naririnig siyang boses sa kanyang isipan. Pinaliwanag niya kay Roman na isa silang pangkat na gumagalang kay Morales. At ayaw nilang siya ay masawi dahil sa kaduwagan ni Barbossa. Naging masaya ang ating bida dahil ang mga binhing itinanim ni Morales sa imperyo ng Valhalla ay buhay pa rin. Nagulat naman ang lalaki dahil sinadyang inumin ni Roman ang lason na ibinigay ni Barbossa. Tinanong niya kung anong ginagawa niya, dahil hindi niya man lang alam kung ano ang laman na iyon, at napatanong siya kung paano niya ito naisip ang inumin. Tumugon naman ang ating bida na alam niyang bihasa si Barbossa sa paggamit ng lason. Ngunit hindi tumatalab ang mga lason sa kanya. Kaya kung talagang nais niya siyang tulungan, tinanong niya kung tingin niya ba kaya niyang patunayan na may lason sa tasa ng tsaa na ito. Sumagot naman siya na posible iyon, pero ang problema ay kakailanganin niya ng oras. Dahil may dahilan kung bakit kumikilos si Barbossa sa gabi ng bisperas ng festival. Dahil kapag natapos na ang araw na ito, kahit lumitaw pa ang ebidensya, wala nang magmamalasakit dito. Lalo na kung ang ebidensya ay manggagaling sa talunan. Sumagot naman si Roman na huwag siyang mag-alala tungkol dyan. Dahil kung maibibigay niya sa kanya ang resulta na gusto niya, makakamtan niya rin ang resulta na nais niya at ng kanyang pangkat. Dagdag pa niya na simulan na nila ang pangangaso. Samantala sa ibang eksena sa kusina, sinabi ng lalaki na wala siyang kinalaman dito. Sumagot naman ang ating bida na kung talagang naagrabyado siya, magdala siya ng taong may kakayahang managot sa sitwasyong ito. Kaya't mabilis na tumakbo si Viscount Jonathan sa kusina upang tingnan kung ano ang nangyayari roon. Sinabi niya kay Roman na huminto siya kaagad sa ginagawa niya at tinanong kung ano ba sa tingin niya ang ginagawa niya. Seryosong sinabi ng ating bida na sinubukan
sinubukan siyang painumin ng kanyang lingkod ng tsaa na may lason. Dahil nalaman niya na binigyan sila ng punong butler ng isang bag ng pera na tila papuri sa kanilang ginawa, na mukhang may isang tao na ayaw siyang magtagumpay sa entablado ng bisperas ng festival. Nagulat si Viscount Jonathan dahil mukhang nahuli na si Barbosa. Ngunit hindi naman siya sumang-ayon sa mga sinabi ni Roman sa kanyang tauhan. At sinabi niya na huwag niyang insultuhan ng Valhalla. Dahil ang festival ay isang sagradong entablado. Kaya kung may nangyaring ganyan, agad silang kikilos at paparusahan siya ng mabigat. Ngunit sinabi niya na iyon ay wala, kundi labis-labis na mga hinala lang niya. Kaya kung puno siya ng pagdududa at takot, ikakansela na lang nila ang kanilang laban sa entablado ng festival. At maghahanap sila ng ibang mandirigma na lalaban para sa kanya. Hindi naman sumang-ayon si Roman, dahil aakyat pa din siya sa entablado gaya ng nakaplano. Ngunit wala siyang balak na palampasin ang nangyari ngayon. Kaya kung mapapatunayang may lason sa tasa ng tsaa na ito, siya mismo ang mananagot sa sinabi niya sa kanya. Samantala sumapit na ang kinaumagahan. Sinabi ni Marquis Belfier na alam na ni Roman ang tungkol sa lason, kaya tinanong niya kung magiging maayos ba ito. Tumugon naman si Barbosa na alam niya ba kung bakit mas gusto niya ang paggamit ng lason na iyon. Ito'y dahil lubos na naiiba ito sa karaniwang lason. Sa simula, wala itong masyadong epekto sa nalason, ngunit kalaunan ay manghihina sila dahil unti-unting nawawasak ang kanilang mana. Malamang sigurado siya na hindi epektibo ang lason sa ngayon. Naging masaya naman si Marquis Belfier dahil napaka-maaasahan talaga ni Barbosa patungkol rito. Habang papaalis siya, sinabi niya na magtiwala lang siya sa kanya, gaya ng dati. Sinasabi dito na si Barbosa, ang tapat na aso ng progresibong faction ng Valhalla, ay walang mas mahusay kaysa sa kanya upang isagawa ang huling yugto. Samantala may pinag-uusapan sa loob ng lungsod. Sinabi nila na mas mabuti kung huwag silang masyadong umasa para sa festival bukas. Tinanong naman ng kasamahan niya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na nakasabay niyang narinig mula sa mga manggagawa sa palengke na nagkaroon daw ng kaguluhan dahil sa isang insidente ng pagkalason sa tirahan ni Roman. Hindi naman inaasahan ng kausap niya na malalason pala ang ating bida bago magsimula ang festival. Tingin nila na marahil si Barbosa ang may kagagawan nito. Dagdag pa niya na kakaiba na palaging may ganitong mga usap-usapan tuwing malapit ng lumaban si Barbosa. Pero sinabi ni Lucas na dahil walang sapat na ebidensya, hindi nila matukoy kung sino ang may sala, at ang buong sitwasyon ay nauuwi sa wala. At tinanong niya kung paanong matatalo ng sinumang nalason si Barbosa. Ngunit idineklara ni Roman na aakyat pa rin siya sa entablado bilang isang mandirigmang may dangal na isang tunay na mandirigma, kahit siya'y isang dayuhan. Samantala sa loob ng palasyo ng emperador ng Valhalla, sinabi nila sa kanilang emperador na napakasama ng mga usap-usapan sa labas. Sinabi ng matandang lalaki na pinaghihinalaan ng mga tao na may naganap na panloloko gamit ang lason dito, na kahit na matigil ang festival, kailangan nilang imbestigahan ang insidenteng ito. Siya ang pinuno ng konserbatibong faction, siya si Count Gomez. Tinanong naman ng emperador si Marquis Belfier kung ano ang palagay niya ukol rito. Hindi naman ito pinansin ni Marquis Belfier. Bagkus, sinabi niya na usap-usapan lamang ang mga iyon, dahil si Barbosa ay isang taong madaling malalampasan ang Dimitri pagdating sa lakas. Dagdag pa niya sa simula pa lang, hindi niya kailangan ng anumang lason para manalo sa laban. Kung ganoon, umaasa ang emperador sa sinasabi ni Marquis Belfier dahil aasahan siya sa labang ito. Sa isip ni Marquis Belfier, ang konserbatibong faction ang tiyak na nasa likod ng mga usap-usapang ito, na si Barbosa lamang ang makakabaon sa katotohanan ito. Sinabi niya kay Barbosa na patunayan niya ang kanyang nakakahigit na lakas bilang isa sa 12 espada ng kontinente. Samantala nagsimula na ang laban nila. Sinabi ng announcer na tinatawagan na nila ang mga pangunahing mandirigma ng festival sa entablado ngayon. Malugod nilang tinatanggap si Barbosa, ang mapagmalaking mandirigma ng Valhalla na isa sa 12 espada ng kanilang kontinente. At makakaharap niya ang isang batang dayuhang mandirigma mula sa duke ng Dimitri na si Roman Dimitri. Nag-aalala naman si Barbosa sa kalagayan ng katawan ng ating bida dahil sa ibinigay niyang lason. Mayabang niyang sinabi na ang lason na kanyang natikman ay magpapakita lamang ng epekto matapos ang ilang oras. Sumagot naman ang ating bida at binunot ang kanyang espada. Sinabi niya na noong una niyang malaman ang tungkol sa mundong ito, naging interesado siya sa 12 espada ng kontinente na itinuring na pinakamalalakas sa kontinente na ito. Kaya tinanggap niya ang imbitasyon ng Valhalla dahil sa tamang pagkakataon na ito. Dagdag pa niya, ipapaalam niya ngayon pa lang na ang epekto ng lason na inaasahan ni Barbosa ay hindi lilito.
nito. Mayabang na sinabi ni Barbosa na tingnan niya ang kanyang sarili kung nagmamatigas pa siya. Sa isip ni Roman, si Barbosa ang magiging magandang halimbawa ng mga kalaban na kakaharapin niya sa hinaharap. Kaya kung mahirapan siyang labanan ito, imposibleng makipagsabayan siya sa imperyo ng Valhalla. At kung kaya niyang harangin lahat ng mga atake nito, aaminin niyang tunay ngang matataas ang pader ng Valhalla. Inanunsyo kaagad ng referee na simulan na ang kanilang laban. Makikita na unang sumugod ang ating bida patungo sa kalaban niya, at ginamit niya ang kanyang teknik na Heavenly Demon Sword Technique, first phase, first move. Ngunit nagawang pigilan ito ni Barbosa gamit lamang ang kanyang espada. Dahil sa lakas ng pag-atake ng ating bida, napaatras silang dalawa dahil sa lakas ng puwersa. Kumapit si Barbosa sa sahig gamit ang kanyang mga paa upang hindi siya mahulog sa arena. Makikita na nagsimula siyang pumormang aatake kay Roman at nagpalabas ng kulay berdeng aura. Ginamit niya ang kanyang teknik na middle phase second move, na mga slash na pinakawalan niya patungo sa ating bida. Ramdam ng mga manunood kung gaano kalakas ang mga pinakawalang atake ni Roman at Barbosa. Dahil sa atake ni Barbosa, bahagyang napaatras ang ating bida sa gilid ng arena. Ngunit hindi siya sumuko at makikita na muli siyang gagawa ng isa pang atake. Gumawa siya ng isang mas malakas na atake patungo kay Barbosa upang ito ay matalo niya na. Hindi makapaniwala si Barbosa, iniisip niya kung paano nagkakaroon ng kanyang kalaban ng ganitong lakas kahit nalason siya. Ngunit hindi siya sumuko sa laban at sinira niya ang pag-atake ng ating bida gamit ang kanyang lakas. Dahil doon, nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa kalagitnaan ng arena. Makikita si Barbosa ang katawan niya na kahit konti ay wala pa siyang natatamong pinsala. Sinasabi dito ang mga pinakamakapangyarihang pinuno ng Murm ay tinatawag ang mga kilos ng Heavenly Demon second phase bilang makalangit. Nagulat bigla si Barbosa nang makita niya ang ating bida sa harapan niya. Biglang ginamit uli ni Roman ang kanyang teknik na Heavenly Demon Sword Technique na second phase, first move, at diretsyong tinamaan siya nito. Makikita na hindi na nakayanan ni Barbosa na makalaban pa dahil sa lakas ng puwersa na binigay sa kanya ng ating bida. Pagkatapos noon, dahil sa matinding atake ni Roman, naging abo na lamang si Barbosa at tuluyan siyang naglaho. Nilipol ng ating bida ang mayabang na mandirigma na ipinagmamalaki ng imperyo ng Valhalla sa isang atake lang. Sinasabi dito na tuluyang naglaho ang mismong presensya ni Barbosa sa loob ng arena. Naguguluhan ang mga manunood, nagtatanong kung nanaginip ba sila dahil si Barbosa ay tuluyang naglaho ng walang bakas. Pati ang announcer ng laban ay hindi makapaniwala, ngunit sinabi rin niya na ang nagwagi sa laban ay si Roman. Dagdag niya pa na ito ang kapanganakan ng bagong espada ng kanilang kontinente. Matapos ang laban, makikita na may isang tao ang papalapit sa arena upang kausapin ang ating bida. Siya ang nakausap ng ating bida kanina sa kanyang tinutuluyan, ang nagbabala na huwag niyang inumin ang tsaa dahil ito ay may lason. Sinabi niya sa kanya na tinataya niya ang buhay niya para sa kanya ngayon at nakiusap siya na ilantad niya ang katotohanan. Dagdag niya pa, tulungan niya ang Valhalla na bumalik sa tamang landas nito habang makikitang inabot niya ang isang baso. Matapos dumating ang blonde na lalaki sa entablado, pinag-uusapan ng mga tao kung ano ang kanilang ginagawa. Pinaalam ng ating bida sa mga taga Valhalla na noong nakaraang gabi, may naglagay ng lason sa tsaa na kanyang ininom. Nang inilabas niya ang isyong ito, sinabi ni Viscount Jonathan na siya ang dapat managot sa pag-insulto sa Valhalla. Sa halip na madismaya siya dahil ginamitan siya ng lason, mas nadismaya siya sa naging pagtrato nila sa insidenteng ito. Sinabi niya na hawak niya ang ebidensyang nilason ang tsaa niya, at binanggit niya ang pangalan ni Viscount Jonathan. Matapos iyon, nakita ng mga manunood na talagang nagbago ang kulay ng loob ng tasa, at ngayon ay maitim na ito. Naguguluhan ang mga manunood dahil gumamit talaga sila ng lason bago ang isang sagradong laban. Sinabi ng ating bida na kung natalo siya sa laban niya kay Barbosa, ang katotohanang ito ay natabunan sana. Malamang na naging isa na lang siya sa mga taong unti-unting nalilimot ng kasaysayan. Dagdag pa niya, gusto niyang magtanong sa emperador ng Valhalla. Kahit sinusubukan niya lamang kumpirmahin ang katotohanan, siya pa ang pinapanagot. At tinanong niya kung ito ba talaga ang Valhalla, ang lugar na dating ipinagmamalaki ang dangal ng pagiging mandirigma. Matapos marinig iyon ng emperador, medyo napahiya siya dahil ang imperyo ng Valhalla ay naging katatawanan. Dahil doon, tinanong niya si Viscount Jonathan kung totoo ba ang sinasabi ni Roman. Bigla na lang humingi ng tawad si Viscount Jonathan sa kanilang emperador. Iniutos ng emperador na lumapit ang kriminal sa kanya. Biglang lumuhad si Viscount, at sinabi niya na iniaalay niya ang buong buhay niya sa imperyo ng Valhalla at humiling na maawa ang emperador sa kanya. Bilang ganti, sinaksak ng emperador ang kriminal dahil sa mga kasalanan nito laban sa kanilang imperyo. Lumapit siya sa kanya at pinatahimik siya dahil nilapastangan
niya ang dangal ng imperyo ng Valhalla. Dagdag pa niya habang pinapahirapan niya ito, dahil nilapastangan ng kriminal ang festival na nagpaparangal sa dangal ng mga mandirigma. At dahil sa kanya, sinira niya ang lahat. Dahil sa pagpapahirap niya kay Viscount Jonathan, nawala na siya ng buhay rito. Lumingon ang emperador ng Valhalla at tinanong si Roman kung sapat na ba ito. Nang tinanong ng emperador ng Valhalla kung iyon ay ayos na sa kanya, ngunit hindi sumang-ayon ang ating bida doon. Sinabi niya na ang pagpaparusa kay Viscount Jonathan ay isang personal na parusa lamang, dahil gusto niyang magpatupad ng pangkalahatang hakbang sa buong imperyo upang hindi na muling mangyari ang ganitong insidente. Biglang uminit ang ulo ng emperador ng Valhalla dahil parang pinapagalitan siya ng ating bida. Matapos ang festival, umalis na ang emperador sa arena kasama si Marquis Belfier. Sa isip ni Marquis Belfier, namatay si Jonathan dahil sa kabiguan ng kanyang plano, at marahil siya rin ay hindi makakaiwas sa kamatayan. Tinanong naman ng emperador si Marquis Belfier kung ano ang balak niyang gawin kay Roman. Sumagot si Marquis Belfier na siya ay napakapanganib na sapat na ang kanyang lakas upang talunin si Barbossa, na isa sa 12 espada ng kontinente, na gamit lamang ang isang atake. Ngunit ang pinakadelikado para sa kanya ay ang hindi niya kailanman umatras, kahit sa harap ng panganib. Sumang-ayon naman ang emperador na tama siya, dahil naglakas loob pa siyang questionin ang parusang ibinigay niya, at makikita ang bakas ng galit niya. Dahil doon, bibigyan nila ng buong suporta ang plano ng imperyo ng Kronos, dahil hindi dapat makabalik ng buhay si Roman sa Cairo. Samantala sa ibang eksena, sa kabisera ng Marine, papalabas na ang mga bida natin mula sa Valhalla. Humingi ng pasensya ang mga tao doon dahil may problema ang kanilang warp gate, at tingin nila ay magagamit ito muli sa loob ng 15 araw para ayusin ito. Dagdag pa niya, paano kung manatili muna sila sa lungsod ng Marine? Habang sa isip ng ating bida binlock nila ang warp gate na tulad ng inaasahan niya. Kaya't kailangan niyang makarating sa isa pang lungsod ng kalakalan na 1 buwan ang layo mula sa Marine. Malinaw na inihanda na nila ito at hinarangan nila ang Marine. At siguradong susubukan nilang patayin siya habang nasa biyahe sila. Dahil doon, nakapagdesisyon na siyang maglakbay kaya inaya niya ang kanyang mga tauhan. Pinaalam ito ng isang lingkod ni Marquis Belfier na umalis si Roman mula sa Marine at nagtungo sa lungsod ng kalakalan. Tinanong naman ni Marquis Belfier kung kailan ang pinakamainam na oras para umatake sila. Ngunit sinabi ng lingkod niya sa totoo lang, na may problema sila ukol doon. Dahil napakaraming tao mula sa Dimitri ang kasama niya, kaya mahirap siyang atakihin. At alam rin naman niya na nagkamit siya ng napakalaking kasikatan sa festival ng Valhalla, at ang mga tao roon ay sumusunod sa kanya na parang nasa isang banal na peregrination. Kaya kung aatakehin nila siya ngayon, hindi nila maiiwasan ang pinsala sa mga sibilyan. Sumagot naman si Marquis Belfier na huwag siyang mag-alala tungkol sa kanilang mga sibilyan. Dahil pagkatapos ng lahat, ang Kronos Empire ang papatay kay Roman. Dagdag pa niya, hindi nila sila papanagutin kahit ano pa ang gawin nila, at iniutos niya na sabihin sa kanila na magwala sila hanggat gusto nila. Samantala sa ibang eksena kung nasaan ang ating bida, may napansin siyang kakaiba sa harapan nila sa paglalakbay. Nagulat ang mga kasamahan ng ating bida dahil naramdaman nila na may isang pag-atake mula sa kanilang kaaway. Tinanong ng kasamahan nila kung sino ang naglalakas loob na umatake sa kampyo ng festival dito mismo sa lupain ng Valhalla. Nagulat sila nang makita nila ang kanilang kalaban, ang mga demonic humans ng Kronos Empire. Lumaban naman ang mga Dimitri Knights laban sa mga demonic humans ng kanilang kalaban. Ngunit ang mga demonic humans ay patuloy na nagre-regenerate dahil ito ang unang paghaharap nila. Nag-concentrate si Chris ng mabuti upang paduloyin ang kanyang mana sa pag-atake niya. Nagseryoso siya dahil tatapusin niya ang koneksyon ng mana ng mga demonic humans. Makikita na ginamit ni Chris ang kanyang teknik na lightning flash upang talunin ang isang demonic human. Dahil doon, ang kanilang kalaban ay nagsisigaw dahil hindi sila makapaniwala na natalo sila. Iniutos naman ni Roman sa kanyang mga tauhan na sila Vulcan at Paki upang tapusin ang kanilang natitirang mga kaaway. Sumunod naman ang dalawang kalbo sa utos ng kanilang lord na tapusin ang kanilang mga kalaban. Sinabi ni Paki na walang kwenta ang mga demonic humans na ito, dahil tatapusin niya silang lahat. Makikita ang ipinapakitang lakas ni Vulcan sa pakikipaglaban na kaya niyang tapatan ang mga demonic humans. At gayon din ang ipinapakita ni Paki, na parang halos magkasing galing rin sila sa pakikipaglaban. Dahil sa utos ng ating bida, mabilis nilang nalupig ang puwersa ng imperyo ng Kronos sa harap nila. Pinagsabihan naman ni Vulcan si Paki na huwag siyang masyadong magpakasaya. Sinasabi
Sinasabi dito na sila ang Dimitri Vanguard Captains, na sina Vulcan at Pocky. Naiinis ang mga kalaban ng mga tauhan natin dahil malalakas sila sa pakikipaglaban. Napikan ang isang lalaki dahil nayayabangan sila sa ginagawa nila. Ngunit nabigla siya nang tinapos siya ng isang hindi kilalang tao bago pa siya makakilos. Bago siya magpaalam, sinabi niya sa mga bida natin na huwag nilang isipin na tapos na ito. Iyon pala ang ating bida, sinabi niya sa isang demonic human na napakadaldal niya para sa mga mahihina. Tinanong naman ni Roman sa kanyang tauhan kung nakuha ba niya iyon. Sumang-ayon naman ang kanyang tauhan na matagumpay niyang na-save ang mga nangyari. Iniutos niya ito sa kanya na ipakalat ang video na ito sa buong imperyo ng Valhalla. Makikita na may dala silang magic video recorder. At dagdag pa niya, na kailangan nilang taasan ang tensyon ng panganib upang maging kapana-panabik sa kanila. Samantala sa ibang eksena sa lungsod ng Valhalla, mayroon silang pinag-uusapan. Hindi sila makapaniwala na magkakaroon ng mga baliw na maglalakas loob na sumugod sa kanilang imperyo at gawin ang gusto nila rito. Ngunit hindi sumang-ayon ang lahat matapos nilang tingnan ang video na ipinakalat ng ating bida ng malinaw. Pinapakalat ito ni Lucas, kung hindi ba't iyon ang mga demonic humans mula sa imperyo ng Kronos. Dahil doon, sinabi niya sa mga mamamayan ng Valhalla na ipinakita ni Roman ang dangal ng Valhalla. Kaya kung hahayaang mapatay siya sa kanilang teritoryo, paano nila maipagmamalaki ang kanilang dangal bilang mga mandirigma? Sinabi niya sa mga tao ng Valhalla, na panahon na upang magkaisa sila at iparinig ang kanilang mga tinig. Dahil doon, ang mga malalakas na sigaw na pagpapahayag ng damdamin ng mga tao ay umabot hanggang sa Imperial Family ng Valhalla. Sinasabi dito na galit ang Imperial Family sa pag-atake ng Kronos Empire at inanunsyo nila na iimbestigahan ang kanilang layunin, ngunit wala pa ring silang ginagawang aksyon. Dahil ginamit ng Imperial Family ang dahilan na sila'y kumikilos ng maingat upang maiwasan ang pagpapakilos ng kanilang hukbo. Habang nangyayari ito, patuloy na inaatake ang mga tropa ni Roman ng mga demonic humans ng Kronos. Makikita na lamang ang mga apprentice ni Morales kasama si Sanchez, at sinabi niya sa ating bida na narito sila upang protektahan siya. Nagpapasalamat naman si Roman sa kanilang hangarin, ngunit hindi magiging sapat ang kanilang kakayahan. Dahil ang tanging magagawa nila ay magsayang ng buhay. Sumagot naman si Sanchez, kung ang nais lang nila ay mabuhay, hindi na sana sila pumunta rito. Ngumiti na lang ang ating bida dahil napakahangal nila para ibuwis ang kanilang buhay para lang sa kanya. Gayunpaman, sinabi niya na tila huli na upang bawiin ang kanilang desisyon. Habang nag-uusap sila, may isang tao na dumating na nababalutan ng maitim na aura. Makikita ang mga bagong kalaban nila, ang mga dark mages na nababalutan ng masasamang aura. Dahil doon, naghanda ang mga estudyante ni Morales dahil naramdaman nila ang kanilang kalaban. Habang sa isip ni Sanchez, iniisip niyang irepresenta nila ang Valhalla at tutulungan nila si Roman na makaalis sa imperyo ng Valhalla. Iniutos niya sa kanyang mga kasamahan na uunahin nila silang atakihin, upang labanan ang mga demonic humans ng Kronos Empire, kaya't bumuo sila ng isang squad na binubuo lamang ng mga aura swordsman. Makikita na inatake ni Sanchez ang isang dark mage, ngunit hindi malaman ay bigla itong naglaho. Napahinto siya bigla, nalaman niyang ang mga taong ito ay hindi mga demonic humans. Dahil mas nakahihigit sila sa mga demonic humans. Nalaman niya na sila ang mga demonyo ng abyss ng Kronos. Nang dumating ang mga demonyo ng abyss, sinabi ni Sanchez sa kanyang mga kasamahan na maghanda sila sa depensibong formation. Makikita na magkakast ang isang lalaking mage ng isang dark lightning upang atakihin sila. Sa itaas ng ulap, biglang nagkakaroon ng may itim na kuryente sa kalangitan. Nang makita ito ni Sanchez, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita kaya't napahinto siya. Makikita na direktang pinatamaan siya ng malakas na dark lightning upang siya ay masawi na. Matapos ang atake ng kanilang kalaban, nagkaroon ng makapal na usok sa paligid. Ngunit nagawang iligtas siya ng ating bida gamit ang kanyang barrier bago pa siya mapahamak. Iniutos naman ng ating bida sa takot na si Sanchez na kailangan niyang tumayo sa kanyang kinatatayuan. Biglang may dalawang demonyo ng abyss ang sumulpot sa gilid ng ating bida. Sabay nilang inatake ang ating bida gamit ang dark flame upang siya ay malupig nila. Ngunit kahit na dalawa pa silang umatake sa ating bida, nagawa niyang salagin ito ng walang kahirap-hirap.
Nang makakuha siya ng oportunidad, siya naman ang umatake sa kanyang mga kalaban at pinaghihiwa niya ang mga ito. Makikita na ang dalawang demonyo ng Abyss na umatake sa kanya kanina ay walang panama, dahil ngayon ay nakahandusay na lamang sa lupa. Ngunit biglang may tumutubo sa lupa, na isang lumot na pilit pumipilipat sa ating bida. Makikita na ginamitan siya ng untangle upang puluputin gamit ang mga sanga. Dahil doon, nagawa nilang mahuli siya gamit ang kanilang teknik sa pakikipaglaban. Ngunit nagawang makatakas ng ating bida gamit ang kanyang espada, at pinaghihiwa niya ang mga sanga. Hindi makapaniwala ang mga Dark Mages dahil nagawang makatakas ni Roman mula sa kanilang spell. Ginamit naman ng isang Dark Mage ang kanyang teknik na Dark Arrow upang atakihin ang ating bida. Makikita na inatake nila siya mula sa likuran, kung saan hindi siya nakatingin. Dahil sa lakas ng kanilang atake, nagkaroon ng pagsabog sa gitna ng labanan. Nagulat ang mga demonyo ng Abyss sa mga nangyayari sa laban nila laban sa mga bida natin. Biglang inatake ng ating bida ang dalawa sa kanila at hiniwa niya ang mga ulo nito sa isang atake lang. Hindi makapaniwala ang isang lalaki dahil nagawa silang talunin ng sobrang dali ng ating bida. Matapos nito, makikita na pinalibutan nila ang ating bida upang tiyakin ang kanilang pagkapanalo. Nagsalita ang isang lalaki upang kausapin ang ating bida habang ginagamit niya ang isang spell. Mayabang niyang sinabi kay Roman, dito na magtatapos ang kanyang paghihirap. Makikita na ginamit niya ang Sixth Circle Release Magic. Ginamitan niya ito ng Flame Cannon na may kasamang Dark Magic upang sunugin ang ating bida. Inakala ng ating bida na ang mga Dark Mages ay hindi basta-basta inilalantad ang kanilang kinaroroonan. Tinanong niya ito kung ginawa niya ba ito dahil tiyak na tiyak siya sa kanyang tagumpay. Sinabi ni Roman kung ano man ang dahilan niya, masyadong mayabang ang imperyo ng Kronos. Makikita na walang talab ang init sa katawan ng ating bida dahil sa banal na sining ng apoy. Dagdag pa niya na magpumilit siya hanggang sa huling sandali niya kung nais niyang mabuhay. Hindi makapaniwala ang Dark Mages dahil hindi man lang gumana ang mahika ng Sixth Circle. Kaya kung ganoon ay ipapalabas niya na ang kanyang Seventh Circle Magic. Makikita na ginamitan niya ito ng teknik na Firestorm na isang buhawi na may apoy patungo sa ating bida. Ngunit wala pa rin itong talab sa ating bida, kaya't nagawa niyang makalabas sa teknik ng kalaban niya. Ngunit binaliwala pa din ito ng ating bida. Pagkatapos noon, inatake niya ang Dark Mages na umatake sa kanya. Naiinis na sinabi ni Roman sa kanya na sabihin niya ito sa kanilang emperador. Dahil hindi pa siya malapit sa duke ng Dimitri, kaya kung nais nila siyang patayin ngayon na mismo, ito na ang pinakamagandang pagkakataon nila. Matapos noon ay nag-report si Chris sa kanyang lord na hindi sila masyadong napinsala, ngunit halos kalahati ng mga mandirigma ng Valhalla ay namatay. Matapos iyon marinig ni Roman, iniutos niya na ipunan ang mga bangkay nila dahil gaganapin nila ang simpleng cremation para sa mga namatay, at agad silang pupunta sa lungsod ng Kalakalan pagkatapos. Biglang sumulpot ang isang tauhan ng ating bida na nagmamadali. Sinabi niya na mayroon siyang kailangang ipakita. Noong nag-uusap sina Felix at Roman, sinabi ni Felix na upang makamit ang naglalagablab na apoy, kailangan ng mataas na pagkakaugnay sa malakas na elemento ng apoy. Dahil ayon sa kanyang guro, nakuha niya ang pagkakasunod sa apoy matapos siyang makaranas ng malagim na insidente ng sunog noong siya'y bata pa. At bilang patunay, ang kalahati ng kanyang mukha ay puno ng peklat mula sa paso. Sinasabi dito na ilang taon na ang nakalipas, may serye ng pagkawala ng mga mages na naganap ng magkakasunod. At hindi lang sa Phoenix Magic Tower ito nangyari, kundi sa buong kontinente. Na habang mas maraming mages ang nawawala, itinuro ng mga tao na maaaring magkaugnay ang mga insidente ito. Ngunit dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya, unti-unting nalimutan ang mga kaso ng pagkawala ng mga mages. Ngunit ang paglitaw ng mga Dark Mages na ito, na parang kahawig ito ng dating master ng Phoenix Magic Tower. Matapos nila ito makilala dahil sa peklat nito sa mukha, may pagkakahawig nga ito sa master ni Felix. Sa isip ni Roman, maaaring isang simpleng pagkakataon lamang na may paso rin ang kalahati ng kanyang mukha. Gayunpaman ang mahikang ginamit niya ay kapareho ng sa Phoenix Magic Tower, at ang kanyang mana ay mula sa elemento ng apoy. Kaya't ang isang mage sa level ng master ng tower ay naibaba sa pagiging isang anino. Iniisip niya kung mayroon bang paraan ng black magic upang pilitin ang iba na magpasakop na hindi niya alam. Sinabi ng ating bida na gagamitin niya ang magic recorder upang i-record ang mukha ng mga bangkay na ito, at ikukumpirma nila ang kanilang pagkakakilanlan mamaya. Sumagot naman si Chris na ang insidenteng ito ay kailangang talakayin ng opisyal sa pandaigdigang lipunan, na kahit ang imperyo ng Kronos ay hindi makakaiwas sa kanilang pananagutan dito. Sinabi ni Roman na kahit na alam nilang maaari silang mailantad rito,
Ipinadala pa rin nila ang kanilang mga Dark Mages, na isa sa mga demonic humans na kumikilos sa dilim ng imperyo ng Kronos. Dahil nakikisangkot sila sa isang malakas na imperyo, ang nakikita nila ngayon ay ang katotohanang tinakpan ng mga tao na hindi kayang tanggapin ang realidad. Kaya sinabi niya na pupunta sila sa lungsod ng Kalakalan sa loob ng isang oras. Iniutos niya kay Chris na ihanda ang kanilang mga tropa. Samantala tinanong ni Sanchez si Roman kung paano nila haharapin ang mga demonic humans. Pumayag naman ang ating bida at sinabi niya na ipapaturo niya ng mabuti kay Chris ang teknik sa kanila. At natutuwa siya dahil ipinapakita ng mga mandirigma ng Valhalla ang kanilang determinasyon. Sinabi niya na lahat sila ay may karapatang matutunan ang kanyang teknik. Matapos marinig iyon ni Sanchez, medyo naging masaya siya. Dahil doon kaagad silang nagpasalamat sa ating bida dahil maaaring umusad ang kanilang kakayahan. Samantala kinaumagahan, sinabi ni Chris na may dalawang paraan para malampasan ang kahinaan ng mga demonic humans at atakihin sila. Ang una ay kapag ipinapakita nila ang kanilang pisikal na katawan. At ang pangalawa ay ang pagbasa ng daloy ng kanilang mana at putulin ang ugnayan na iyon sa kanilang pisikal na katawan. Walang masagot sila Sanchez dahil medyo hindi nila naintindihan ang paliwanag ni Chris. Sinabi ni Sanchez na kahit na siya ay isang 3-star Aura Knight, mahirap para sa kanya basahin ang daloy ng mana ng kanyang kalaban. Tinanong niya kung lahat ba ng tao sa Dimitri ay mga henyo sa paggamit ng mana. Nag-uusap ang mga kasamahan ni Sanchez kung maaari silang makipaglaban anumang oras. Kung matutunan kaya nila ang teknik na ito sa ganitong kaunting oras. Habang sa isip ni Chris, magtatagal pa siguro ng kaunti upang ituro sa kanila ang teknik na iyon. Samantala sa ibang eksena, makikita sa Commerce City sa Vulture sa imperyo ng Valhalla. Nagulat ang ating bida nang may matano siyang mga kalalakihan na parang hinihintay siya dito. Binati ng isang lalaki ang ating bida sa pagpunta niya sa kalakalan ng lungsod ng Vulture. Pinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Rodriguez, ang pinuno ng Emerald Knight Squad mula sa Valhalla. Sinabi niya na ihahatid nila ang ating bida sa kanyang paglalakbay. Sinasabi dito na si Rodriguez ay ang rank 7 ng imperyo ng Valhalla. Sumagot naman ang ating bida na itigil na nila ang pagpapanggap dahil hindi niya kailangan ng tulong nila. Dagdag pa niya na hindi makakapagsimula ng kaguluhan ang mga demonic humans sa teritoryo ng Valhalla nang walang pahintulot ng emperador. Mukhang pinadala sila rito dahil may mga taong nagmamasid sa kanila, na mas mabuti pang magdahilan na lang sila at umalis rito. Matapos iyon marinig ni Rodriguez at nalaman niyang talagang kamangha-mangha ang ating bida, na gaya ng sinasabi sa mga balita. Ngunit sinabi niya na huwag na niyang palalin pa ang sitwasyon at manatili na lang siya dito sa lungsod. Dahil ang tanging paraan para mabuhay siya sa Valhalla ay hayaan silang protektahan siya. Ngunit sumagot ang ating bida na nagkakamali sila sa akala nila. Seryosong sinabi niya habang nagpapalabas ng aura na hindi nila siya kayang patayin. Ngunit kung makakabalik siya sa duke ng Dimitri, pagbabayarin niya silang lahat para rito. Kaya kung gusto nila siyang patayin, itigil na nila ang mga kalokohang ito at harapin siya ng direkta. Nanghihinayang naman si Rodriguez dahil tinanggihan siya ng ating bida na samahan siya sa kanilang paglalakbay. Habang papalabas na sila, sinabi niya sa mga bida natin na tingnan na lang nila kung hanggang kailan pa sila mahihirapan. Dagdag niya pa na magkikita sila muli sa lalong madaling panahon. Nang makapunta sila sa kabilang lungsod, tinanggihan muli sila. Sinabi nila na ang warp gate dito sa Adelian ay hindi magagamit. Dahil sa pagsalakay ng mga demonic humans ng Kronos, ang Valhalla ay nasa pinakamataas na level ng alerto ngayon. Dahil walang ibang bansa ang maaaring gumamit ng warp gate sa ngayon. Kaya kung nais niyang makarating sa Dimitri Dukedom, kailangan niyang dumaan sa rehiyon ng Paulo at maglakbay gamit ang mga paa nila. Matapos iyon marinig ni Sanchez ay sobrang nagalit siya dahil iyon ay halatang bitag upang paslangin ang ating bida. Dahil hayagang hinahadlangan nila ang kanyang karapatan at tinatanggihan ang paggamit ng warp gates. Dagdag niya pa na sa sandaling iwan niya ang mga hangganan ng Valhalla, susundan siya nila. Na alam naman ng ating bida na kapag iniwan niya ang mga borders, magsasama ang Kronos at Valhalla para subukang kunin ang kanyang buhay. Tinanong ni Sanchez kung sinasabi niyang nais niyang iwan ang mga borders kahit alam niya na ito. Sumagot naman si Roman kay Sanchez, dahil ang kasalukuyang Valhalla ay bulok na at itinapon na nila ang dangal ng nakaraan dahil sa pakikibagay sa realidad. Nabatay sa kanyang naranasan dito sa Valhalla, hindi na ito matatawag na bansa ng mga mandirigma. Kaya ang ibig sabihin nito, lahat ay pumapayag sa kanilang mga kasunduan na kanilang napag-usapan. Dagdag niya pa na kaya't balak niyang harapin ang panganib na ito. Kahit na ganoon, sinabi ni Sanchez
Sanchez na sasamahan pa rin niya siya, dahil inaalay niya ang kanyang buong buhay para sa kanya. Hindi naman sumang-ayon si Roman ukol sa sinabi niya, dahil gusto niyang manatili siya sa Valhalla. Dahil sa sandaling sumama siya sa kanya sa labas ng border, magiging saksi siya sa lahat ng baho ng imperyo ng Valhalla, at lahat ng konektado sa kanya ay papatayin upang hindi mailabas ang katotohanan. At sinabi niya na may isang duke na naninirahan ng tahimik sa timog ng Valhalla, ang pangalan niya ay Vieto. Iniutos niya na sumama siya sa kanya at maghanda ng puwersa upang harapin ang imperial family, na iyan lamang ang paraan upang maitama ang landas ng Valhalla sa hinaharap. At lahat ng mangyayari simula ngayon, ang angkan ng Dimitri ang ako ng lahat ng kanilang problema. Samantala kinabukasan sa paglalakad nila patungo sa lungsod ng Commerce, makikita ang ating bida kasama ang kanyang mga tauhan na naglalakad upang makaalis sa imperyo ng Valhalla. Ngunit sa paglalakad nila, may hamarang sa kanila na hindi kilalang tao. Ito pala si Rodriguez kasama ang kanyang mga hukbo. Tinanong niya ang ating bida kung nakapagpahinga ba sila ng maayos kagabi. Mayabang niyang sinabi kay Roman nung sinabi niya na muling silang magkikita sa lalong madaling panahon. Siya ang pinuno ng Emerald Knights, na si Rodriguez. Sinabi niya sa kanya, kung isinumpa niya ang kanyang katapatan sa Valhalla, mag-e-enjoy siya sana sa karangyaan at kayamanan. Ngunit dahil nagpakita siya ng pagkapuot laban sa kanila, hindi nila papayag ang iwan niya ng buhay ang Valhalla. Sumagot naman ang ating bida, ang mga nag-aakalang sila'y malalakas ay nagkakaroon ng mga ilusyon dahil masyado na silang nagtagal sa itaas. Dagdag niya pa, nagkakaroon sila ng bulag na tiwala na kaya nilang kontrolin ang lahat sa lahat ng oras. Sinabi ng ating bida habang binubunot niya ang kanyang espada na matagal niya nang hinihintay ito. At iniutos naman ni Rodriguez sa kanyang hukbo na mga mandirigma ng Emerald Knight laban sa puwersa ng Dimitri. Makikita na nakipaglaban sila sa mga knights ng Dimitri kahit pagod sila sa pakikipaglaban sa demonic humans at sa paglalakbay nila. Sa isip ni Rodriguez na si Roman, ang taong itinuturing ng mga tao ng Valhalla bilang dakilang mandirigma, ay lubos niyang nasisiyahan na siya ang magtatapos ng kanyang buhay gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos nun ay biglang pinakilos ni Rodriguez ang kanyang kabayo. Makikita na papalapit siya sa ating bida habang nakasakay siya sa kabayo, na wala siyang bahid na takot sa ating bida. Makikita na tumalon siya kung saan nakikipaglaban ang kanyang mga tauhan sa mga Dimitri Knights. Sa isip niya, nakita niya na ang lahat ng kayang gawin ni Roman. At mayabang niyang iniisip na maghihirap si Roman ng husto kung gusto niya. Ginamit niya ang lihim na teknik niya na Evergreen Slash upang atakihin ang ating bida habang nakikipaglaban siya sa mga tauhan niya. Ngunit nagawang salagin ito ng ating bida ng sobrang dali dahil sa matalas niyang pakiramdam. Napangiti na lang si Rodriguez dahil hindi niya basta-basta mapapataob ang kanyang kalaban. Tinitigan lang ito ng seryoso ng ating bida ang mayabang na knight, at biglang nagkaroon na lang ng dugo dahil sa banggaan ng kanilang mga sandata. Makikita na lang na wala na ang ulo ni Rodriguez, kaya't natalo na ang rank 7 ng Valhalla. Umalis lang ang ating bida na para walang nangyari sa pagpaslang niya sa mataas na ranker ng Valhalla. Matapos iyon mabalitaan ng emperador ng Valhalla sa nangyari sa kanyang magaling na magdirigma, na hamaling ang emperador sa ating bida. Nawala ng kahulugan ang paggamit nila ng gerilyang pakikidigma. Dagdag niya pa na maliban kung ang mga pinakamataas na ranggo ng Valhalla ang makikialam rito, walang paraan upang tapusin si Roman. Kaya ang tunay na salarin sa likod ng lahat ng ito ay ang Kronos Empire pa rin. Kaya ang ibig sabihin nito, sakaling magkaroon sila ng pagkatalo sa laban, ang imperyo ng Kronos ang makikitang talunan. Kaya iniutos niya sa kanilang puwersa na umatras na labanan ang mga Dimitri, dahil gusto niyang makita kung paano haharapin ng Kronos ang sitwasyon ngayon. At sa sandaling tumawid ang mga bida natin sa mga hangganan, tumigil ang Valhalla sa pag-atake nila. Sinimulan naman ng hukbo ng Kronos ang kanilang buong pagsalakay gamit ang kanilang demonic humans. Ang mga sundalo naman ng Dimitri, na sumailalim sa mesensinang pagsasanay ay umabot na rin sa kanilang hangganan matapos ang kalahating buwang pagmamartsa. Ngunit kahit ganoon, hindi sila nagpasindek sa kanilang mga kalaban at pinilit ang kanilang sarili. At nang makita ng mga sundalo si Roman na nakikipaglaban sa harapan, kinagat nila ang kanilang mga labi at nagpatuloy na lumaban. Sa unahan, nakita nilang paparating na ang hukbo ng Kronos matapos nilang tapusin ang mga demonic humans. Sobrang naiinis si Chris dahil hindi talaga sila binibigyan ng pagkakataong magpahinga. Gusto naman niyang malaman kung sino ang lalaking iyon na papalapit sa kanila. Nagulat siya dahil ang taong iyon ay si Edwin Hector, ang prinsipe ng kaharian ng Hector. Sinabi ni Prince Edwin na tulungan nila ang Dimitri at salakayin ang kanilang mga kalaban.